daw po nila sinasabi na i-house arrest na lang ay itong si Digong Duterte dahil nga butot balat na daw. At ang rason, mga kababayan, nilalason daw yung kanilang tatay ng ICC. Bakit pa po natin nasabi? Unang-una, mga kababayan, kung iisipin po natin, 'di ba ang ICC is against parang ang ICC ang kanilang purpose in life. Oy, purpose in life. Ang kanilang purpose eh maging accountable itong mga leader na ito, mga tyrant leader na hindi kayang parusahan ng kanilang bansa at mga sumusobra na talaga maraming krimen na mga pinagagawa. Kumbaga against ito sa mga tao na gumagawa ng against humanity, mga kababayan. Now, kung iisipin nyo, di ba pag nilason nila si Tatay Digong Duterte, oh, edi parang sa principle mismo ng kanilang paghahanap ng hustisya para sa mga tao, para dun sa mga tao na naging biktima po ng mga kagaya ni Digong Duterte, eh parang sinabi na nila, mga kababayan, na inilagay nila yung kanilang ang batas sa kanilang mga kamay. At sila mismo, sabi ko nga sa inyo kanina, bilang isang tao, ayaw po nila nung nangmamaltrato ng sinuman. 'Di ba? Oh. Ngayon, kung lalasunin nila ito, it also against, mga kababayan, it against on their principle. 'Di ba? Oh, tingnan niyo ngayon itong sinasabi ni Banat Bay dito, mga ka-GP Fanatics, no. Dito talaga ako nagtataka eh. Sabi ng isang kababayan natin ni Jerry Kakanindin. Oh, ang ganda ng pangalan ha. In case you miss it, may bago silang script, mga kababayan. Kasi eto nga po, dugtong-dugtong itong kwento na to eh, yung topic na to kila Banat Bay, Robin Padilla, kila ha, kila Elizabeth Zimmerman. Eto, tingnan natin. Okay. Eto, mga ka-GP. Ayan. Eto kasi bagong script. Ayan, si Banat Bay talaga yung ano niyan, nagpakalat na nilalason, mga kababayan. Ayan, sabi ni Robin, gamitin nyo rin ang taas ng mga pinag-aralan nyo. Hindi yung taas ng hihinin nyo. Simple lang naman ang logic. Kapag may nangyaring hindi maganda kay Tatay Digong sa ICC, sa tingin nyo ba hindi magdudulot ito ng kaguluhan sa Pilipinas? Sabi ko nga eh, lahat yan, ano lang yan eh, Robin, yung sinasabi mo na yan, no, nangungonsensya ka lang. Pero ang totoo, gusto ng taong bayan. Kita nyo nga oh, yung mga estudyante natin, yung mga survey nila Papa Tricks, 'di ba? Napakarami pong estudyante ang nagsasabi, gusto talaga nila na si Digong maging accountable dun sa EJK. O kahit si Sara Duterte sa impeachment. O sabi naman ni KP Chu, if PRRD dies in the Netherlands, his body should be brought home. It should be displayed in full glory, not cremated in the Netherlands and brought home in a jar. So kailangan daw, biruin nyo mga kababayan, namatay na si Digong Duterte, gusto nyo pang pagkakwartahan? De, in case daw in case na mamatay na si Digong Duterte dun sa Netherlands, gusto daw nila iuwi yung katawan. Wag daw i-cremate. Para daw ito ay makita ng sambayanang Pilipino. Whether closed or open casket, upon the wishes of his family, Filipinos should be given the chance to pay their last respect the way royals in other countries lie in state with their people given a chance to say goodbye to them. Parang ginawa nyo naman ng ano ba to mga kababayan? Ang alam ko binibigyan ng respect na ganyan ay yung mga banal. Eh si Digong Duterte, putya mga kababayan,
Sorry napapaano ako napapasyarap ako eh. Ano 'to santong kabayo 'to. Baka nga santong demonyo pa 'to, 'di ba? Hindi ito banal, mga kababayan, baka banal-banalan. Iba po ang niluluhuran nito, demonyo. Oh, biruin niyo paano kung sasabihing, demonyo ang niluluhuran nito. 'Di ba may nangyari do'n sa Australia? Sa Australia na may namatay dito sa Pilipinas, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Merong namatay dito na Australian, isang OC, mga kababayan, na babae, super duper ganda. So ngayon pinaiimbestigahan ito, 'di ba? May isang reporter ng Australia na nag-iimbestiga. Tapos nalaman nila, mga kababayan, upon investigation, nalaman nila na yung babae daw ni-rape. Ni-rape, tama, ni-rape. R-A-P-E. Tapos nung na-R-A-P-E, nalaman ni Digong Duterte, biruin mo mga kababayan kung hindi ba naman demonyong hamag. Sabihin ba naman niya, sana bago kayo, ako muna, si Mayor muna. Oh. Diba? Yun ang demonyo, tapos gusto niyo i-full display para gawaran daw ng pagrespeto. Diyos mio, Marimar. Hindi yan santa, hindi yan santo. Minumura nga niya ng Diyos Dinuduraan ng simbahan, tapos gusto niyo i-full display. Buisit. Diba? Sabi ni Ma'am Yuki Sawaki, ano yan, hero? Si Digong. Tingin kasi nila, mga kababayan, banal. Tingin kasi nila kay Digong hero. Naging hero. Ang hero nagliligtas ng buhay. 'Di ba? Sa kanila baliktad Hero pumapatay. Pagkakaalam ko talaga sa hero, nagliligtas ng buhay. Kahit saan ka manood dyan, si Spider-Man, Superman, si Batman, at kung sino pang mga superhero na kilala ninyo, nagliligtas ng buhay kahit ang tatay ninyo. 'Di ba? Yung mga magulang ninyo, mga kababayan, hero yan. Magulang ninyo, babae, lalaki, mga hero yan. Pag may napapahamak kayo, ililigtas kayo niyan. Pero si Digong Duterte, hindi kayo ililigtas. 'Di ba? Sigurado, 6 feet below the ground ang punta nyo. Gagawin siguro nilang santo, mga kababayan, Tapos gagawin ng rebulto. Tapos yan na yung kanilang dadasalan, agatas ice cream. 'Di ba, Bes? Diyos ko, ipapalitan na nila, mga kababayan. Banal na aso, santong kabayo. Hindi, Ma'am Catherine Lucido, gusto talaga nilang gamitin. 'Di ba? Public viewing. Aba, sayang kasi ang kita. Sayang din, mga kababayan. Siyempre, pagkuha ng simpatya yun 'Di ba? Ngayon nag-aaway-away na sila Joey, nag-aaway-away na sila Maharlika, at yung mga malalaking mga vlogger kasi may kanya-kanya na silang mga bet. Si Digong ay demonyo na anyong tao na hindi dapat bigyan ng respect, sabi ni Doc Ami Balmeo. Tama, mga kababayan. Biruin mo, sabi ko nga sa inyo yung kwento ko sa inyo kanina Napaka-demonyo, hindi po, kahit sabihin natin tayo ay nagbibiro o palabiro, mga kababayan, yung biro ay dapat nasa lugar. Patay na yung tao, naghahanap ka ng hustisya. Yun po ay, ang ginawa sa kanya, R-A-P-E. 'Di ba? Parang ginangbang pa nga. Tapos sasabihin mo, super ganda, nangihinayang ako, bakit si Mayor hindi nauna? 'Di ba parang timang? Mga kababayan, ganun ba yung santo na gusto ninyo? Ay sasabihin nila, hindi, ano lang yan talagang ganyan siya.
magaling kasi ang kanyang sense of humor. Yari ka! Putya, sense of humor, kalibugan. Kamo, tumigas na naman ang itlog. Ang birdie-birdie ni Digong Duterte nakakita ng maganda. Lahat ata na maganda. Kahit postel, bigyan mo ng salawal, bigyan mo ng palda, mga kababayan. Patalikurin mo lang yung postel, malamang sa malamang titirahin eh. 'Di ba? Ganyang kalibog yung matanda na yan, tapos gusto nyo gawin yung santo? Oh. Gamit na gamit ng Duterte ang magic ng Bisaya, kaya maraming dikit sa kanila. Dal. Oy. Alam ko yan. Maraming napapasunod, no? Black magic. Ah. Diyos mio. Oh, ano bang sinabi rito, mga kababayan? 'Di ba sabi ng paliwanag dito, Senator Robin Padilla warns that should anything happen to Digong at the ICC, it would mean chaos back in the Philippines. Medyo gasgas na 'yon. Na yan, kung ayaw ninyo ng gulo, narrative but good effort from Boy, kahit sunugin ako, amoy Duterte pa rin ako. On the other hand, Digong Mrs. Zimmerman described Digong as just skin and bones but he's off his meds, which should mean he's healthier now. Mga kababayan, 'di ba? Totoo naman yung sinasabi dito, butot balat na si Digong Duterte, pero healthier siya kasi hindi na siya pinapainom ng medicine, hindi niya na kailangan. 'Di ba? Oh, medyo contradicting but okay. Sarah says, indeed Digong lost weight but looks better, and Digong wants to be cremated in the Netherlands. Just in case, biroy mo, si Digong gusto nyo makremate sa Netherlands, kayo gusto ninyo iuwi tapos i-public viewing. Wala na namang sense pinagsasabi ni Inday, but she just being Inday. So again, okay and whatever. Duterte propagandist Crisetu penned an over-the-top melodramatic bring him home in a casket word noodle, and we all thought they hate necropolitics. It's a MEE for me. Meh. Eto na kay Banat Bay, mga kababayan. The most absurd comes from another Duterte mouthpiece. Banat Bay, allegedly, without showing any proof nor evidence, Digong is apparently being poisoned at the Hague by whom, with what, and why? Only the messed up mind of this information agent could answer. Una, mga kababayan, sagutin natin yan. Kung gaano kaya kawalang kwenta itong vlogger na ito, laki pa naman ng follower, mga kababayan, pero mas walang kwenta yung mga nanonood dito. Kasi unang-una, sabi ni, tanungin ko kayo, si Banat Bay ba mayroong personal knowledge sa nangyayari kay Tatay Digong doon sa The Hague? Nakikita niya ba si Digong personally, mga kababayan? Siyempre, ang sagot, hindi. Ngayon, yung mga tao na pumunta doon, sabi ni Elizabeth Zimmerman, siya ay butot balat, pero mga kababayan, healthy siya kasi hindi na siya nagtitake ng gamot. Ibig sabihin, hindi na siya nanghihiram ng lakas sa gamot. Sa madaling sabi, mga kababayan, normal na yung katawan ni Digong Duterte doon sa The Hague. Okay? Ngayon, mga kababayan, sabi ni Banat Bay, nilalason daw kaya pumapayat. Babalikan ko na naman yung sinabi ko kanina. Banat Bay, may katibayan ka ba? Meron ka bang ebidensya? Nakita mo ba si Tatay Digong? Kanino mo ibibintang yung panlalason? Wala. Mema lang. Mema sabi lang, kaya pumayat si Tatay Digong. 'Di ba? Mahirap magbintang, Banat Bay, na walang ebidensya, baka masunog ka. Unang-una, mga ka-GP Natics, mga kababayan, pag sinabi mong healthier,
Oh, healthy daw, eh. Sabi ni, Elizabeth Zimmerman. Tapos sasabihin mo, nilalason. So, contradict yun. Once na nilalason ka, mga kababayan, dapat ang katawan mo nangihina. 'Di ba? Mas mabilis po ang, paglambot ng katawan mo. Ibig sabihin, yung resistensya mo ay umuurong, hindi pasulong. 'Di ba? Kung nilalason ka, inuunti-unti ka na dapat na namamatay kapag nilalason ka. Eh, so baliktad sa sinasabi ni Elizabeth Zimmerman. Parang sinabi mo na hindi mo pinapaniwalaan si Elizabeth Zimmerman na siya ay ngayon ay healthier. Oh. Alam nyo yung mga nilalasyon style, script nyo? Diyos ko, mga kababayan, sa matitinong tao, doon sa mga hindi blinded, doon sa mga hindi mal-educated, hindi po nyo mabibili. Aha. Sabi ni Banat Bay, Ma'am Ninita Umali, pinaiinom ng gamot ng ICC na may lason. Mga kababayan, eto nga sasabi ko, kung pinaiinom yan ng may lason, mga ka-GP Natics, siguradong sigurado ako na si Digong Duterte ay manghihina na manghihina. 'Di ba? Eh bakit sabi ni Zimmerman, eh healthy daw si Digong? Ako, kasi hindi man po ako maalam or marunong pagdating po sa medisina tungkol dyan sa paglalason, eh marami naman po akong kaalaman, mga kababayan. Sorry ha, mababanggit ko lang. Medyo may maalam naman ako pagdating po sa lason sa mundo ng espiritual. Alam ko po yung mga ginagawa dyan, yung mga paluha, yung mga ayoko na magkwento. 'Di ba? Maraming mga epekto at maraming pamamaraan na ginagawa diyan, lalong-lalo na yung mga manlalason, mga kababayan, 'di ba? Sa mundo ng espiritual yung sinasabi ko, ha. Pero siyempre same lang din naman ng mga epekto. 'Pag sinabi mong nanlalason ka or nilalason ka, ang epekto sa katawan niyan ay pabaliktad, 'di ba? Kumbaga mga kababayan, ikaw 'pag nilalason ka imbis na gumaling ka, ikaw ay manghihina na manghihina. Eh bakit si Digong Duterte? Healthy daw, sabi ni Zimmerman. Ayun lang. Immune na daw sa lason si Digong, sabi ni Sir Nelson Tolin. Anong lason ba yung siya na immune? Aha. Dapat po GP ma-request po kung pwede sa ICC, ano 'to, na rin para makita kung talagang butot balat na lang kasi paawa effect naman nila 'yan. Yun nga, eh, mga kababayan. 'Di ba hindi naman din natin tayo-tayo hindi rin naman natin makita talaga na butot balat na si Digong Duterte. O tayo na nga lang gumagawa para sundan na lang yung kanilang narrative, oh, ayan, oh, si Digong. Mukha ng bangkay. Oh. Uto-uto lang maniniwala kay sinungaling Banat Bay Syunga, sabi ni John Doe. Ah, okey.